Ha ha ha! Mga kaibigan, ako'y nakagawa ng isang kasangkapan para makasilip ka sa anumang bagay na gusto mo. Totoo ba ito? Lagyan nyo lang ng isang salamin na may lens sa isang tubo at kapag may bagong kalesa ang kapitbahay mo, pwede mong suriin ng malihim. Suriin ang kalawakan. Pwede ba yan? Sa wakas, may spyglass na ako. Malalaman ko na din pag ang buwan ba ay gawa sa keso o kung may kuneho ba doon. Wow! Nakakabilib! May mga bundok ang buwan at may butas din pala. Dapat sabihin ko sa kanila. Wow! May sulat galing kay Galileo. Kepler! May nakita akong tatlong bagay na parang bituin sa tabi ng planeta Jupiter. Akala ko mga bituin, pero gumagalaw sila para mga batang walang disiplina. Kaya apat pala na buwan ang nakita ko sa Jupiter. Tapos talagang umiikot ang planetang Venus sa araw. May mga yugto siya na katulad sa buwan ng planetang daigdig at perpektong bilog. Kung ang tinutukoy niyang perpektong bilog ay ang pag-ikot ng planeta sa araw, mali siya! Bilhaba ang pag-ikot ng planeta! Kasi ang guro ko na si Tycho Brahe, sabi niya perpektong bilog ang pag-ikot ng planetang Mars sa araw. Pero pagkatapos naming kalkulahin ang ikot ng Mars gamit ng bilog, bakit mali? Ibig sabihin nito, ang anumang planeta ang pinakamalapit sa araw, siya ang pinakamabilis na umikot sa araw, yun ay ang Merkuryo. Ang planetang Saturno ang pinakamalayo, kaya bawat 2 taon nasa ibang zodiac siya, Virgo o Pisces, Alimango o Dagat Kambing. Wala akong pake. Wala ka bang paki? Wala ka bang paki? Sinisira mong paniniwala ng daigdig ang gitna ng sanlibutan. Sabi ni Aristotle, pagpalain nawa siya ng Diyos na perpekto ang kalangitan at hindi magbabago. Ayon sa mga natuklasan mo, may mga tuldok ang araw at may yugto ang planetang Venus. Sinungaling ka talaga! Anong magagawa mo? Punong guro ng paaralan ni Baal. May magagawa kami. Romano Inquisition! Gulat ka ba? Idideklara namin na kung sino man ang magtuturo na ang araw ay gitna ng sanlibutan at umiikot sa kanya ang planeta at maliit ang ari naming tatlo, masusunog sila, pugutan ng ulo at bitayin. Ano? May reklamo ka ba? Wala talaga, wala. Dapat naintindihan mo yon. Bawal mong sabihin o turuan ng iba tungkol sa radikal na idea mo. Sana paluin ka ng demonyo ng malakas. Okay. Ako na ang bagong Santo Papa, si Santo Papa Urban Pangwalo. Kumusta iyong kadakilaan? Natapos kong binasa ang aklat mo, Galileo, may mga ebidensya doon na naniniwala ka pa rin ng araw ang gitna ng sanlibutan. Tapos ginawa mo akong tanga. Kaya hayaan kitang malilibutan ng Inquisition. Wala na akong paki sa buhay mo, Galileo. Sayang na sayang ang buhay mo. Galileo, sunugin ka namin ngayon. Pero kapag sabihin mo na ang daigdig ang gitna ng sanlibutan o kung manahimik ka lang, palayain ka namin. Hindi pwede, mga tanga kayo. Kapag may bagong ideya, kukontrahin ninyo kaagad. Kaya hindi ako nahihiya na tawagin kayong tanga. Nakita ko na may yugto ang planetang Venus katulad sa buwan natin. Nakita ko na may 4 na buwan ang Jupiter. May nakita akong kakaibang bituin. Bakit kapag may yugto ng Venus, ibig sabihin yan, umiikot yan? At ang ibang bagay sa araw? Siyempre, kapag nahahati ang Venus, malaki siyang tingnan, ibig sabihin, malapit sa daigdig. Kapag buo, maliit siya kasi malayo siya sa daigdig at malapit siya sa araw. Matandang gago, saktan ka namin kapag sabihin mo na ang araw ang nasa gitna ng sanlibutan at tayo'y umiikot sa araw.
Sige na! Wala na akong paki sa mga paniniwala ko! Guys, ikulong ninyo siya sa bahay niya at bawal na ang aklat niya, ang dialogue. At siya ay nakulong sa bahay niya. Bawal na siyang makalakbay sa ibang lugar, pero mabuti may mga dumadalaw sa kanya. Ang pangalan ng 4 na buwan na nakita niya sa Jupiter ay Io, Callisto, Europa, Ganymede. Nga siya, singsing yun ng Saturno, hindi buwan o tenga. Namatay si Galileo sa edad na 77.